Na po tayo. So, ito po ay pagpapatuloy ng ating series sa Christian Holiness ni Pastor Noel Espinosa. At yung ating pong topic ngayong umaga ay about peace. So, bakit po peace yung ating topic? So, alam naman po natin kung nasusubaybayan ninyo yung ating pag-aaral, nandito na tayo sa mortification of sin, yung main topic nitong sinisiris natin about Christian Holiness is kung mapapansin nyo, nag-uumpisa muna si Pastor Noel dun sa sin. So, nung last time, yung lesson 15 natin, ang sin na ating dinil, kung naalala nyo po, ano po yun? Kung naalala nyo yun. Anxiety. Tama po. So, alam natin sa ating pag-aaral, para magpatuloy tayo sa paglakad sa kabanalan at patayin natin yung kasalanan, kailangan nating linangin o i-cultivate yung opposite grace nung kasalanan na pinapatay natin. So, dahil yung kasalanan na yun, sabi po natin nung nakarang lesson ay anxiety o yung pag-aagam-agam, pagkabalisa. So ngayon naman, pag-uusapan natin yung opposite o yung kabaligtaran na biyaya para patayin natin yung pag-aagam-agam o yung kabilisahan, yung kasalanan ng kabalisahan. At ito ay walang iba kundi yung kapayapaan. So, again, as usual, mag-isa po muna tayo sa scriptural basis natin. So, ang ating pong scriptural basis sa ating lesson about peace sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa aklat ng 1 or John chapter 14 verse 27. Basahin ko po ito sa NASB version. Sabi rito ng Panginoong Jesucristo, John 14:27, "Peace I leave with you. My peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful." So again, makikita po natin na mismo sinabi ng ating Panginoon na merong kapayapaan na tanging siya lamang ang nagbibigay at galing sa Kanya. Bakit natin nasabi yun? Kasi ang sabi rito, "My peace I give to you, not as the world." So, meron din kapayapaan na binibigay yung mundo, pangmundong kapayapaan na mamaya po dito sa lesson natin ay matutunghayan natin ito. Ano ba itong mga pinagkaiba ng kapayapaan na ibinibigay ng Diyos at yung kapayapaan na ini-offer lang ng mundong ito. So, yun po yung ating scriptural basis. Dito po iikot yung ating lesson about peace dito sa sinabi ng Panginoong Jesucristo patungkol sa kapayapaan na Kanyang ipinagkakaloob. So magpatuloy po tayo again. Magkaroon lang po tayo ng maikling review para po isa rin po itong paraan upang hindi po tayo mawala dun sa ating sinisiris at gagawin din natin itong foundation din po nung ating pinag-aaralan, yung connection ito nung ating previous sa pinag-aaralan dahil sabi nga natin kanina, mortification of sin, yung ating pinag-aaralan. Kaya kailangan, balikan uli natin, ano ba yung sin na pinapatay natin. So, alam natin, yung sin ng anxiety, ito ay undue worry. Sabihin, hindi kailangan na pag-worry o pag-aalala about the future. And inner disturbance due to uncertainty. So, meaning, ito ay inilalagay mo sa kamay mo yung kung ano mangyayari sa hinaharap o sa bukas. Sabi rito, it is insisting to possess what belongs only to God, knowledge of the future. So, alam mo, wala kang kasiguraduhan, hindi mo sigurado kung ano mangyayari bukas, masyado mong pinoproblema yon. Yun, doon pumapasok yung sin na ikaw ay nagkakaroon ng sin ng anxiety o yung lubhang pag-aalala. At ito ay nagkakaroon ka ngayon ng inner disturbance. Sabi rito, it is refusing to entrust the future to the goodness of the Father. Again, napag-usapan din natin kung ano ba yung goodness
Alam natin na ang Diyos, kagaya kanina, nakita natin sa preaching, di ba? Yung mga kapatid ni Joseph, they meant evil for him. But ano sabi ni Joseph sa chapter 20? God meant it for good. Di ba? Pero kung titingnan natin, napakasalimuot nung pinagdaanan ni Joseph. Pinagbili siya. Di ba? Tapos nung siya'y nandun na sa Egypt, no? Marami siyang mga pagsubok na pinagdaanan hanggang sa nagkaroon ng tagutom, bumalik yung mga kapatid niya. Pero pinakita pa rin niya na ito ay lahat providensya ng Panginoon. So sabi rito, we cannot define for God what He should do in order to be good. Ibig sabihin, di ba ito yung laging tanong ng mga atheists, no? Kaya yung mga skeptics, no? Kung ang Diyos ay totoong merong Diyos, bakit merong evil sa mundo? Bakit may problema sa mundo? Bakit may mga inosenteng bata na namamatay? Bakit may mga paghihirap? Bakit namamayani yung kasamaan, yung korupsyon? Kung talaga may Diyos, sinasabi nyo, ang Diyos ay mabuti. Pero alam po natin, lahat ng bagay na yan ay nangyari sa kapahintulutan ng Diyos, pero hindi ang Diyos ang may author ng mga evil na yan. Sinong may author ng mga evil na yan? Tayo. No? Sa ating pagkamakasalanan, ginagawa natin yung mga masasamang bagay na yan. Kagaya ng kapatid nila Joseph. Di ba? Nainggit sila dahil sa sobrang inggit nila, gusto nilang patayin yung kanilang kapatid. Pero sa kabila lang nun, nandun yung kilos ng Panginoon, yung kanyang mabuting pagpaplano, yung kanyang providensya nandun. Kaya, para maalis tayo dito, hindi natin dapat isipin yun na dapat ang Diyos ganito ang gawin eh. Bakit ba ito nangyari sa buhay ko? Bakit ba naghihirap kami ngayon? Kala ko ba, sabi sa Bible, God is my provider, God is my comforter. Ba't ganito ako? Walang comfort sa akin, walang hirap na hirap kami. So, hindi po yun ang tinuturo ng Biblia. Kaya sabi rito, we cannot define for God what He should do in order to be good. Diba? So, nakita rin natin sa huling lesson natin na paano natin i-reconcile to o i-resolve to. We need to trust in God, no? Whatever, or we need to have an accepting attitude whatever becomes our future. Ibig sabihin, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Diba? Kung naalala nyo doon sa lesson natin, isa rin sa magandang prayer, na pag nandun tayo sa matinding pagsubok, ang prayer natin, Panginoon, hindi lang tugunin mo yung, nyari, nagpe-pray tayo na kagalingan. So, tama po yun. Ipag-pray natin, Panginoon, pagalingin niyo po ako sa sakit kong ito, mahal ko sa buhay, pagalingin ninyo. Pero, Panginoon, ang kalooban niyo po ang masunod, at kung ano man po ang inyong kalooban, at kung ano man po ang dumating, tulungan niyo po ako, Panginoon, na ihanda niyo po ako, natanggapin ko kung ano man po ang inyong providensya sa bagay na ito. So, yun po yung natutunan natin kung paano natin ito dapat i-deal, itong mga anxiety o mga worry sa buhay. No? Huwag nating ilagay sa kamay natin ang mga bagay na hindi natin kayang malaman, yung mga hinaharap, bagkus ipagkatiwala natin sa Panginoon at bigyan tayo ng Panginoon ng attitude na matanggap. Ito man ay favorable, salamat sa Panginoon. O kung hindi favorable, dapat marunong pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon. So ngayon, pag-aaralan na natin itong opposite grace na walang iba kundi yung peace. So ano ba itong peace na ito na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo? So sabi rito sa ating lesson, ang peace daw ay inner acceptance of God's rightness in ordering the future. Inner acceptance of God's rightness in ordering the future. Ibig sabihin, ano man ang nangyayari sa atin o ano man ang hinaharap natin, ito yung pagtanggap na ang Diyos, lahat ng pinapahintulot niya, maaaring ito man ay hindi natin naiintindihan, ba't kaya ganito ginagawa ng Diyos sa buhay ko? Hindi ko talaga maintindihan, Panginoon. I'm really perplexed. Ba't ganito ang mga nangyayari sa akin? Sumusunod naman ako sa iyo, Panginoon. Tapat naman ako sa iyo, pero ba't ganito? Pero, hanggat hindi ka nagkakaroon nito ng inner acceptance
na ang lahat ng bagay ay ino-order ng Panginoon yan, pinapahintulot niya yan. Hindi ka magkakaroon ng tunay na peace. So, yun po yung nais nating paliwanag dito. So, again, ang peace na ito ay inner acceptance of God's rightness. Pansinin niyo po, God's rightness. Minsan mahirap ipaliwanag. Paano naging tama yun? Ganito nangyari sa akin. Pero alam natin, walang mali sa lahat ng plano ng Panginoon at sa kanyang mga inoordina. Lahat ito ay tama sa kanya. At kailangan lang tayo magkaroon ng inner acceptance para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. So, may kita muna natin dito sa peace, dalawang bagay, no? Yung pong peace, doon sa lumang tipan, kung paano ginamit, no? At gayon din, mamaya, yung pangalawa, makikita na ba natin sa bagong tipan, kung saan yung binasa natin kanina, tinuro ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano yung peace na paano ginamit sa bagong tipan. So, dito po muna tayo sa Old Testament. Nakita natin dito sa ating slide, yung tinatawag na shalom. So, sabi rito, used in many connections, really as cessation of hostility. So, anong ibig sabihin nun? So, ang gusto lang sabihin dito ni Pastor Noel sa kanyang lesson, mababasa natin sa Old Testament, meron tayong mga babasahin ng mga Old Testament na mga scriptures na makikita natin na ito ay may kinalaman sa mga material na pagpapala o yung physical na kagalingan. So, sabi sa Psalms 37:11, "But the meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace." So, again, ito yung promise sa mga Israelites, yung time nila, no? Na nakapatungkod dun sa prosperity of the land. Sabi sa Psalms 38:3, "There is no soundness in my body because of your indignation. There is no health in my bones because of my sin." Again, siya ay, dahil sa kanyang kasalanan, no? Apektado mismo pati yung kanyang katawan nung salmista. So, yung peace na parang nawala yung peace sa kanya ay nakapatungkol sa kanyang physical na nararamdaman o sa kanyang physical na pangangatawan. At dito naman sa Isaiah 66 verse 12, ang sabi rito, "For this is what the Lord says, I will make peace flow to her like a river." Kaya nung inawit natin kanina, di ba? When peace like a river. So, sabi sa Isaiah, "I will make peace flow to her like a river and the wealth of nations like a flood." So, again, nakita natin, di ba? Wealth of nations, nakatukoy pa rin sa material na pagpapala na pangako ng Diyos dun sa mga Israelites during Old Testament. So, "You will nurse and be carried on her hip and bounce on her lap." So, isa sa mga bagay na madalas natin makita, lalo na sa mga social media, minsan kino-quote ng mga tao, no? Nagko-quote ng mga promises ng Old Testament, kaya lang, sadly, yung context, hindi yun yung context. Kinukuha kagad nila para sa kanila, lalo na yung sa Jeremiah, "I have plans for you," ganyan-ganyan. Diba? Nawawala po ng context. Pero wag po tayo magkamali. Ang Panginoon po, siya nagpo-provide ng lahat. Maging yung ating mga material na pagpapala. Alam ng Panginoon yung pangangailangan natin. Pero mag-ingat din po tayo na nagko-quote tayo noon, nangahawak tayo doon, tapos nagkakaroon pa tayo ng ang tawag doon, yung declaration pa tawag doon. Ano yun? I declare blessing. I declare ganyan. So, wala na po tayo dapat doon. Hindi po natin pwedeng panghawakan agad yung mga promises ng Old Testament sapagkat alam natin, ang mga promises na yon ay naka-point sa mas madakilang promise na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi po natin inaalis yung material na pagpapala. Yun ay pinagkakalob ng Panginoon. Pero hindi po yun yung main lagi na dapat nating makita sa mga Old Testament promises. So again, balik tayo sa topic natin na peace o yung shalom sa Hebrew. Makita natin sa Old Testament na ito ay mainly sa mga material na pagpapala na pangako ng Diyos sa mga Israelita. Ano pa? Land productivity, fulfillment of God's covenant favors. Ano sabi sa Zechariah 8:12? "For they will sow in peace
Again, pangako ito sa mga Israelita. The vine will yield its fruit, the land will yield its produce, and the skies will yield their dew. I will give the remnant of these people. Sino yon? Remnant of these people. Again, yung mga Israelites yun. All these things as an inheritance. Ano pa? Shalom is the common greeting of Israel. So, alam natin yan. Mababasa natin yan dito sa Judges 6:23 na kung saan sinabi, peace be to you. Sa 1 Samuel 25:6, sabi rito, and thus you shall greet him, peace be to you, and peace be to your house, and peace be to all that you have. So ito'y common do sa kanilang kultura nung Old Testament, no? Na itong peace, yung shalom, ay common greeting, no? Ngayon sa Old Testament, di ba? Nadagdagan pa, grace and peace to you, yung sinasabi na unang pagbate. Pero makita natin sa Old Testament, peace lang yung ginagamit o yung shalom, no? So ano makikita natin dito? Anong punto natin dito makikita? So ang point natin, shalom is the state of being what is supposed to be. Wholeness, rightness. So during the Old Testament, yung peace o yung shalom sa Hebrew word, ito ay nakapatukoy dun sa wholeness o rightness. So ikaw ay maalwan ka. Maayos ang kalagayan mo. O kumusta ka na? Parang ganon. Kumusta ka na? Okay lang. Minsan ganon tayo eh. Kahit di naman tayo okay. Pero ang Pilipino ganon eh. Pag kinumusta, o bro, kumusta? Okay lang bro. Okay naman. Chill lang, di ba? Go ganon, di ba? Yung mga millennials ngayon, ganon, kasi po mga anak ko, ganyan eh. Pasensya na po kayo kung gumagamit ako ng mga ganong words, ano? Pero ito po yung point natin, no? Sa Old Testament, itong peace, makikita natin na ito ay, yun nga, material prosperity, land productivity, common greeting na, oh, okay ka lang ba? Kumusta kayo? Okay lang po kami. Okay naman ako, bro. Okay kami. So ngayon, dadako naman tayo sa New Testament peace. So bakit natin kailangan tingnan ito? Sapagkat alam natin, yung kanina, yung Old Testament na shalom, nakapoint ito sa mas dakila na kind of peace. Na yung binasa natin, yung ating scriptural basis sa John 14, na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, na peace I give to you. So ano ito? This is based on the peacemaking act of God's salvation. So kanina po nakita natin material prosperity, prosperity of the land, at saka yung well-being mismo nung mga tao, nung lumantipan. Pero yung pala ay nakapoint sa mas greater peace. The peace of God. Alam natin yan. Philippians 4:6. Ano sabi ni Paul? Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Diba? Na itong bagay na ito, bakit ka hindi magiging anxious? Bakit ka nakalalapit sa Panginoon? Diba? Bakit pag may problema ka, humingi ka ng nananalangin ka, yung supplication mo, inidudulog mo sa Panginoon yung mga suliranin mo, yung mga request mo. Dahil sa ginawa ng Panginoon na yung kanyang peace with God na nireconcile tayo ng Panginoon. Sa Romans 5:1 yan, basahin natin. Romans 5:1. Sabi, therefore, since we have been justified by faith. Alam naman natin yan. Bakit tayo na justified by faith? Sino yung gumawa ng justification? Yung faith ba yung nag-justify sa'yo? Yung faith na yon, balikan ulit natin, yun ay instrumento, yun ay parang kumbaga sa pipe, yun yung daluyan ng tubig, pero yung pinanggalingan, kung ba't ka na-justified, ay walang iba kundi sa finished work ng Panginoon Jesucristo, yung kanyang atonement, yung kanyang substitutionary atonement na kanyang ginawa sa cross. Yun yung nag-justified sa atin, wala nang iba pa. So sabi ni Pablo, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So doon nakatukoy yon. Yung peace na pinag-uusapan natin ngayon, na mas better peace kumpara doon sa Old Testament. Justification by faith. Na-reconcile tayo. Kasabi kanina sa preaching, tayo ay
nasa ilalim tayo ng galit ng Diyos, kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, meron na tayong kapayapaan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano pa? The grace of peace is mediated by Christ for the believer. O, alam natin yan. Yun yung binasa natin kanina, John 14:27. Pinagkakaloob ng Panginoong Jesucristo na kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Anong sabi sa Colossians 3:15? And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Again, let the peace of Christ rule in your hearts. So again, lagi nating tandaan na itong peace na ito, hindi lang ito yung basta maalwan tayo sa buhay. Yun ang dapat nating makita rito. Itong peace na pinag-uusapan na natin ngayon, mas greater peace ito, ito yung peace na na-reconcile tayo sa Diyos. Dahil kaaway tayo ng Diyos dati, ngayon hindi na, ito yung peace na yun. Oh, ano pa sabi? Paul uses the new title, God of Peace. Diba? Romans 15:33. Anong sabi? Oops. Sabi rito, may the God of peace be with you all. Amen. Romans 16:20, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. So, kung makikita po natin, i-compare natin doon sa kanina mga Old Testament verses na binasa natin. Wala kayong makikita rito na about land, about prosperity. Sabi rito, di ba? Crush Satan under your feet. No? The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Oh. Philippians 4:9, what you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace will be with you. So, ang focus ay spiritual na peace. Hindi mismo yung material o yung temporary na peace sa mundong ito. Ano sabi sa Hebrews 13:20? Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant. Anong kasunod doon? May kasunod yun eh. Hebrews 13:20. Through the blood of the everlasting covenant. So 21, tuloy natin. Equip you with everything good to do His will, working in us what is pleasing in His sight through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen. So, ano po yung nais nating puntuhin dito sa second point natin dito sa peace? Sa New Testament peace. The Christian has an even richer source of peace than in the Old Testament through Christ. So, yun po yung gusto natin puntuhin dito. Yun yung gusto natin makita natin dito. Na etong peace na idinulot ng biyaya ng Panginoon, ng kaligtasan na ginawa ng Panginoon Kristo, na dinala niya, na ipinagkakaloob niya sa sino mang sasampalataya sa Kanya at magsisi sa kanilang kasalanan, ito ay even richer, even better peace than in the Old Testament, na nakita natin na nakapatungkol lang sa mga material na mga pagpapala. Nakita po ba natin yon? Kasi kailangan natin maintindihan to eh. Hindi tayo magkakaroon ng totoong peace. Kung magkaroon man tayo ng peace, yung worldly peace, o mamaya pag-uusapan natin yon, temporary lang po yon. Hindi po yon matibay. Pag po dumaan na tayo sa mas matindi pang pagsubok, magigiba na po yung peace na yon. Mawawala na tayo ng peace. And anong mangyayari pag nawalan tayo ng peace? Yung lesson natin last time, yung sin ng anxiety, papasok na yon. Dudurugin na tayo ng anxiety, ng worry, at unti-unti na tayong manlalamig, magbabackslide, at worst, tumalikod tayo ng tuluyan sa Panginoong Jesucristo. So pag-usapan natin, ano ba itong world version of peace? Ano ba itong peace na pangmundo lang? Ito, napaka-common nito, no? Una, sabi ng Panginoon, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. So, ibig sabihin, merong binibigay ang mundong ito na klase ng kapayapaan. Merong ang mundong ito, may ini-o-offer sa mga tao na klase ng kapayapaan. So, ano ito? So, una,
Yung peace na to, na pangmundo, ang gusto lang nito, to avoid conflict and controversy. Di ba? Siyempre nga naman, di ba? Pag tayo, hindi tayo nakikipagtalo, walang conflict, di ba totoo naman talaga na payapa tayo? Kunyari, sa opisina, wala kang mga kadebate. Ang ganda ng umaga mo, di ba? Ang ganda ng araw mo, wala nakipagtalo sa'yo. Sa bahay, hindi kayo nagtatalo ng misis mo o mga anak mo. Di ba? Sa church, magandang mga kwentuhan, wala nag-aaway, wala nagtatalo, wala nag-uusap about controversy. So, totoo naman na yan ay klase ng peace, pero yan ay dito lang. Pangmundo lang yan na peace. Yung avoiding of conflict and controversy. Superficial lang yan na klase ng peace. So sabi, there are conflicts that are not worth steering to be avoided. So ito naman yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? So sinasabi dito sa 2 Timothy 2 verse 14, remind them of these things and charge them before God not to quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers. So alam naman natin yan. Tama lang naman yan na iwasan natin yung mga pagtatalo-talo. Sometimes, faithfulness to the truth will make conflict unavoidable. Pero, as much as we want to avoid conflict, dahil sa ating faith, no? Anong sabi sa Jude 1-3? I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith. Alam niyo yung ginamit dito na word, hindi na natin siguro no? Pero itong content na to talagang manindigan ka. Hindi naman ibig sabihin makipag-away ka, makipag-debate ka, kagaya ng mga napaparod natin sa TV na isang sikat na nangangaral daw siya ng salita ng Diyos. Magtanong daw sa kanya at sasagutin niya na sa Biblia na nakikipag-away siya doon sa Hindi po yun yung content for the faith. Ito po ay, ikaw ay pinangahawakan mo yung katotohanan ng Scripture. Hindi mo siya kailangan pahiyain, hindi mo siya kailangan lait-laitin. Kita mo, tama ako, di ba? Ayan sabi ng Bible, kapatid, ganyan. Hindi po yun yung content for the faith. Ang content for the faith, alam mo yung katotohanan ng salita ng Diyos, kaya mong baliin yung mga maling katuruan, maling paliwanag sa pamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos, na ikaw ay maging faithful. Ibig sabihin, kapag dumating ang point na pinahintulot ng Panginoon na challenge yung faith mo as a believer, na meron kang tunay na faith, kaya mong paglaban yun, kaya mong panghawakan yun. That was once for all delivered to the saints. So again, kung tayo ay nakatingin lang dito na sa ang peace na alam natin, umiwas lang sa conflict and controversy, mababang klaseng peace po yan. Worldly peace lang po yan. Pero again, hindi natin sinasabi na dapat alam natin, mas maigi na umiwas tayo kung makakaiwas tayo sa mga pagtatalo, di ba? Pero ang gusto lang nating emphasis again, hindi yan yung peace na ini-offer ng ating Panginoon. Hindi lang yan yun. Ibig sabihin, mababaw lang yan. Yan ay pangmundo lang. Ano pa? Ito, refraining from sin-convicting ministry. So again, dahil siyempre, ikaw, pastor ka ng isang church o mega church, no? Marami kang attender, ayaw mong magalit sa iyo, yung mga attender mo, ayaw mong magkaroon ng disturbance sa iglesia mo, kasi maapektuhan ng attendance, maapektuhan ng tithes. So sadly, maraming church na ganyan. You are now refraining from sin-convicting ministry. Ang mga preaching mo ay mga ina-avoid mo yung mga sin-convicting preaching. Yung mga messages mo, ina-avoid mo yung pulpit discourses na sin-convicting at ang ipinapalit mo ay mga inspirational and sentimental preaching. Yung mga sugar-coated gospel na tinatawag, yung masarap sa tenga. Di ba? O ikaw, ano man ang problema mo, kaya ng Panginoon niya solusyonan. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Hindi na nakikita yung galit ng Diyos, hindi na pipreach, yung kasalanan ng tao na dapat niyang talikuran, pagsisihan.
Ang sinasabi lang, pag tinalikuran mo yung kasalanan mo, mabe-bless ka, pagpapalain ka materially. Lalo na pag nag-tithes ka ng mas marami. Ibabalik sa'yo na pa yan, siksik, liglig at umaapaw. Yan ang mga peace na pangmundo. Iniiwasan ang mga sin-convicting preaching. Ano pa? The mandate of church discipline has been abandoned by many churches. Yan. Ayaw ng kaguluhan. Ako, wag na natin pakialaman yung ginagawa ni brother, tither to sa church. Malaki mag-tithes to mga to. Madidisrupt ang peace sa ating iglesia kapag inano natin yan. Tawag dyan? Sinabihan o kinall out natin yan na i-discipline natin yan. Wag na tayo mag-church discipline. Magpapagulo lang sa peace ng iglesia natin yan. Hindi natin kailangan yan, pastor. Yung pastor naman, oo nga. Ang ganda lang ng church natin. Dami na nating attender di ba? Ano pa? Christian peace is premised upon conviction of sin and forgiveness. So alam natin, ang tinuturo ng salita ng Diyos, Ephesians 2:13 and following. So basahin lang natin saglit. Ang ganda kasi na sinabi rito sa book ng Ephesians chapter 2 verse 13. So sandali lang po, basahin lang natin na mabilis. Ephesians 2:13. So sabi ni Apostle Paul, "But now in Christ Jesus, you who formerly were far off," hiwalay sa Panginoon, patay sa kasalanan, "have been brought near by the blood of Christ." Yung reconciliation na ginawa ng Panginoon. "For He Himself is our peace, who made both groups into one and broke down the barrier of the dividing wall by abolishing in His flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make two into one man, thus establishing peace." So again, nakita natin, di ba? Sinabi rito, we are far off. Sinabi dito, merong barrier dividing the wall. Sinabi rito, make the two into one new man, thus establishing peace. So makikita natin, di ba? May conflict. Merong conviction ng sin kung bakit tayo nahiwalay sa Panginoon dahil sa sin. At yun yung peace na ini-offer na pagre-reconcile sa atin, yun yung kapayapaan o peace na ibinibigay ng Panginoon. Hindi itong mga ganito na pangmundo na peace. Nasusundan niyo po ba yung pinag-aaralan natin? Ito yung peace na ini-offer ng mundo. Ayaw ng conflict, ayaw ng controversy, no? Ayaw mag-preach about sin, no? Ang preaching, puro mga good vibes, ganyan. Inspirational, sentimental. Yung inaantig yung damdamin na para lalo siguro mag-tithes, ganyan. So, anong makikita natin? Cultivating peace. So, ngayon, nakita natin yung peace na ino-offer ng mundo, hindi yun yung peace na dapat na i-cultivate natin. So, ano yung dapat i-cultivate natin na peace? So, una-una, para malaman natin yan, alam natin na kailangan natin mag-aral ng salita ng Diyos. So, kailangan natin matutunan ano ang mga doktrina na kinakailangan para sa kapayapaan na ipinagkakaloob ng Panginoong Jesucristo. So, una, alam natin, God as sovereign of times and events. Nakita natin niya again sa preaching natin kanina. Di ba? Ang Panginoon may timing. Sinabi sa preaching natin kanina. So sabi ng Panginoon sa Isaiah 46:10, declaring the end from the beginning and from ancient times, things not yet done, saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. So kailangan maintindihan natin yun. Na ang Diyos may itinakda siya ng mga bagay, meron siyang timing na dapat ipagkatiwala natin yung buhay natin, yung mga bagay-bagay na yan, dun sa sovereign timing at pagtatakda ng Panginoon. So kapag dumating sa atin yung pagkatuto na yun, magkakaroon tayo ng tunay na peace. Makukultivate natin to sa buhay natin na magkaroon tayo ng tunay na peace. Hindi yung kagaya lang kanina na peace na pangmundo. Ano pa? God in covenant of favor for His people. So sabi rito, God in covenant of favor for His people. So mahalaga maintindihan natin ito kasi
sino lamang yung mga nasa realm ng biyaya ng Panginoon, yung tunay na iniligtas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ito lamang yung magkakaroon ng tunay na peace. Kaya nga po ating ipinangangaral ang Ebanghelyo para po yung mga mahal natin sa buhay, yung mga bisita natin dito, mga kaibigan natin, na alam natin na wala pa sa Panginoon, ay makasumpong ng biyaya ng Panginoon upang sila'y magkaroon ng totoong kapayapaan. Sapagkat ito pong kapayapaan na galing sa Diyos, sad to say, hindi po ito sa lahat ng tao. Ito po'y pinagkakalob ng Panginoon sa kanyang mga kinahabagan, sa kanyang mga covenant people. Anong sabi sa Isaiah 54:10? For the mountains may depart and the hills be removed, but my steadfast love shall not depart from you, and my covenant of peace shall not be removed. So anong comfort sa isang mananampalataya? So ang comfort sa isang mananampalataya, tapat ang Panginoon. Hindi siya magbabago. Yung sa kanyang pangako, sa kanyang covenant people, sa atin, na kanyang kinahabagan at binigyan niya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisi ng kasalanan. So, tapat. So, kapag mayroon ka, pag alam mo yung doktrina na yun yung pinangahawakan mo, yun ang worldview mo, di ba? Meron kang peace. So, ano man sitwasyon mo sa buhay, alam mo, ang Panginoon, hindi siya magbabago. Tapat siya. This has had its fulfillment in Christ to be consummated at His return. So, alam natin yan. The assurance of this favor should translate in peace of mind for believers. Yun nga po sinabi natin. Alam mo, pinangahawakan mo yan. Yan ang worldview mo. So, nasaan ka mga sitwasyon ngayon, especially kung yan ay mahirap na sitwasyon, ito ang magko-comfort dapat sa iyo bilang mananampalataya. Ano pa? So, nakita natin, kailangan natin matutunan yan sa pamamagitan ng pag-aaral natin. So, pag natutunan na natin yan, kailangan na natin yang i-apply. So, kailangan natin ng mga disciplines requisite for peace. So, natutunan mo na. Alam mo na, di ba? Sinabi na ng salita ng Diyos. Ngayon, i-apply mo na. Paano na natin i-apply yan? Again, kung naalala nyo yung lesson natin, ano ang epekto ng anxiety? Ikaw ay nagkakaroon ka ng prayerlessness. Hindi ka na nanalangin kasi nga, hindi ka na makatulog Imbis na manalangin ka, isip pa ng isip, saan ko kaya kukunin to? Paano kaya to? Sino kaya lalapitan ko? Pero, kapag na dumating na sa iyo ito, natutunan mo na yung mga tamang doktrina at i-apply mo na, itong unang application sa iyo, magiging mapanalanginin ka. Prayerfulness. So, alam natin, sabi, God already knows, making known alters anxieties. Di ba? Alam naman natin Alam na nga ng Diyos yan pero bakit natin kailangan parang ipag-pray? Di ba? Di ba natin naisip yun? Bakit pa ako magpe-pray kung alam naman pala ng Diyos? Siya ang nagtakda lahat, siya ang nag-ordain lahat. Ba't ko pa kailangan mag-pray? Dahil yung pong pagpe-pray, yung po yung pagpapakita ng ating una yung desire na ang Panginoon ay papurihan natin, magpasalamat tayo. Doon natin pinapakita yung ating pag-ibig. Dahil tayo ay inibig na ng Panginoon na siyang unang umibig sa atin. Ngayon, dahil meron na tayo pinagkalooban tayo ng Panginoon ng pag-ibig, iniibig na natin ng tunay ang Panginoon. At yung pag-ibig natin, pinapakita natin sa ating pagpe-pray na paghingi ng depende sa Kanya sa lahat ng bagay. So, eto ngayon yung dapat nating i-cultivate na disiplina sa buhay natin. Maging mapanalanginin tayo. Ano pa? So, sabi rito, prayers do not only seek grant of petition. The posture is attitude shaping. Di ba? Bakit naging attitude shaping? Kasi, ito yung mag-humble down sa'yo So, yung attitude mo rito, mahuhulma. Matatabasan ka dito pagka ikaw ay laging nananalangin. Hindi ka lang nananalangin para hingin yung mga petition mo o i-grant sa'yo yung mga request mo. Pero ito, nagpapakita na ikaw ay walang magagawa kung wala ang Panginoon, yung pagpapakumbaba mo. Di ba maraming bagay, minsan ako, na-experience ko yan, na parang inilalagay ko sa kamay ko, kaya ko to. Alam ko na to. Pero ipapakita sa'yo ng Panginoon at the end, wala, sablay. Kasi, hindi Dapat magkaroon ka ng humble attitude Pag nagpe-pray ka, hindi lang yung hingi ka ng hingi. Ano pa? Again, na-discuss natin ito last lesson, yung state of praying. Ibig sabihin yung biglaan.
No, nag-pray ka. Instead of regular discipline does not change disposition. Ano ibig sabihin nun? So, again, pag nagpe-pray ka lang, kapag may problema ka, doon ka lang lumalapit sa Panginoon, hindi yan yung prayerfulness. Hindi yan mag-change ng disposition mo. Hindi yan magbibigay sa'yo ng totoong peace. Hindi ka madidisiplina kapag ganyan. Kailangan, sabi kahapon doon sa aming maikling devotion doon sa prayer meeting, praying at all times. Praying at all times. Hindi lang sa times ng trouble. At all times. So, dapat po ganun. Ano pa? Again, nakita natin, prayerfulness. So, yung priorities natin. Ano ang dapat natin maging priority para magkaroon tayo ng tunay na peace, na spiritual na peace na pinagkakalob ng ating Panginoong Jesucristo? We need to focus on spiritual priorities to overcome anxiety now. Sabi rito sa Matthew 6:25, "Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?" So minsan, dapat nagpapasalamat tayo tuwing gumigising tayo sa umaga, may hininga pa tayo, di ba? Minsan hindi tayo nagpapasalamat kasi bakit? Kasi, kunyari, nakafocus ka sa material na bagay. Malungkot ka, wala kang ganitong material na bagay. Hindi mo makuha tong material na bagay na to. Hindi ka na nagpapasalamat. Ang nangyayari pa sa'yo, nagrereklamo ka. Bakit ba yung ko ganito? Luma na yung mga gamit ko. Hindi ko man lang ma-experience yung ganitong masarap na pagkain o yung mga hindi ako makapag-tour sa ganito, hindi ko mabili itong mga to. Ang hirap naman ng buhay ko. Awang-awa ako sa sarili ko, di ba? Kasi wala kang peace na noon. Pagka dumating na sa iyo, kasi hindi ka na nga nakapokus sa spiritual priorities. So para ma-overcome mo yung mga ganon, ito yung focus mo. Sabi ng Panginoon is not your body, sabi rito, is not life more than food and the body more than clothing? Oh. Hindi pa sapat yan. Ngayon, may hininga ka ngayon, nagpapatuloy ka ngayon, nandito ka ngayon, humihinga ka, may lakas ka. Di ba? Ano pa? Matthew 6:33-34, but seek, alam natin yan, di ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. So again, kailangan po nating ibalik yung focus natin. Kung gusto natin na magkaroon tayo ng peace, yung tunay na peace na pinagkakalob ng Diyos, kailangan nating i-shift yung focus natin sa mga spiritual na bagay. Again, hindi natin sinasabi na wala nang yung mga material, Andito pa po tayo sa mundo, kailangan nating alagaan yung katawan natin, magtrabaho ng maayos, magsikap, kung ano mang bokasyon o pinagkaloob ng Panginoon sa atin, hanap buhay, trabaho. Dapat po natin pagigihin yan. Pero pinag-uusapan natin dito yung anxiety at saka yung peace na kapag hindi tayo nag-focus sa spiritual na bagay at naiwan tayo dun sa pangmaterial, mawawala itong peace na ito. Yun yung gusto nating ipaliwanag dito. Di ba? So, meron na tayong mga bagay, Tayo ay nagpe-pray, tayo ay nagpo-focus sa spiritual bagay. Again, ano ang magiging epekto nito? Siyempre, yung behavior mo na ikaw ay magiging isang man of peace. So, dahil kinukultivate mo ito, patuloy mo itong nililinang sa pagpatay mo sa kasalanan ng anxiety, ito ay magmamanifest sa iyo sa pagbabago ng banal na espiritu sa iyong buhay, sa iyong paglakad ng kabanalan o yung iyong sanctification. So, ano itong behavior of man of peace? So, sabi rito, peacefulness in church. So, tingnan nyo, sinabi ni Pastor Noel, solitude, ano yung solitude? Ito yung yung mag-isa ka lang. Di ba? Ang peace sa'yo parang, huwag nyo akong pakialaman. Gusto ko, solo lang ako rito huwag kayong manggulo sa akin. Gusto ko mag-isa lang ako dito. Alis na kaagad ako kasi gusto ko ako lang Ayoko nang magulo. Hindi yun yung peace na sinasabi natin na behavior ng isang man of peace. So yung peacefulness in the church, hindi ito yung nagsosolo ka.
Sabi rito, solitude is not the challenge of peace. Di ba? Kapag nagsosolo ka sa church, mahihirapan ka. Wala kang kapanatagan pag mag-isa ka lang. Hinihiwalay mo yung sarili mo kasi ayaw mo ng gulo. Anong sabi sa 1 Thessalonians 5:11-13? Therefore, encourage one another and build one another up, just as you are doing. Verse 12, we ask you, brothers, to respect those who labor among you and are over you in the Lord and admonish you. Siyempre, yung ating mga pastor. And 13, and to esteem them very highly in love because of their work. Be at peace among yourselves. So, hindi tayo pwede nagsosolo sa church. Para magkaroon tayo ng tunay na peace, dapat we are building up one another. Di ba? Hindi po ang peace yung nagsosolo ka kasi ayaw mo ng gulo. Hindi po yun ang peace. Peacemaking among fellow men. So, again, nakita natin sa church. Ito naman, siyempre, sa labas. Sa komunidad mo, sa trabaho mo, o ikaw estudyante, sa school mo. So, ano sabi? Peacemaking among fellow men, reconciling conflicts. So, sabi sa Matthew 5 verse 9, sabi sa Beatitudes, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. So, dapat tayo bilang mga Kristiyano, we are peacemakers, hindi tayo yung nag-uumpisa ng mga kaguluhan. Dapat hindi nga tayo siguro dapat sumasama sa mga rally, di ba? Kahit alam natin, ang gobyerno natin hindi maganda, hindi maayos, pero alam natin, ano sabi sa Bible? Igalang mo yung mga rulers, ipag-pray ninyo yung mga rulers nyo. So, hindi tayo dapat yung nagrarally, nag-i-strike. Romans 12:18, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Ibig sabihin, talagang ito yung exhortation ni Apostle Pablo na magkaroon ka ng maging peacemaker ka among your fellow men. No? Mahirap ang bagay na ito. Ito ay alam natin, biyaya lang ng Panginoon. Pero, kailangan nating itong hingin sa Panginoon at kailangan din nating itong gawin bilang ating responsibilidad sa ating pagsunod sa Panginoon, sa ating buhay kabanalan o yung ating sanctification. And then lastly, ano yung challenge sa atin sa mga bagay na natutunan natin about peace na itinuturo sa atin ngayon sa umaga dito sa salita ng Diyos na atin nabasa? From our peace with God, enrich peace of God for more peace with men. So again, nakita natin na yung peace nagmumula sa Diyos. Alam natin na ang peace na ito, hindi ito yung ini-offer ng mundo, gaya na sinabi ng Panginoon, ito yung binibigay niya. Sa paanong paraan? Sa kanyang ginawa na pagliligtas, sa kanyang ginawang pagre-reconcile, yung pagbibigay niya ng peace, sa tayo ay dating with enmity with God, kaaway ng Diyos. So kapag ka nagkaroon ka na nun, etong peace na to, meron ka ng tunay na peace, dapat ito, sabi rito, enrich peace of God, magfo-flow sa iyo to, doon sa mga nakita natin na mga spiritual na disiplina na dapat natin gawin. At yun ay, yun nga, mag-overflow sa atin na yun, at ito ay, mag-create sa atin to ng more peace with men. So, yun yung challenge sa atin. So, ngayon ba, tayo ba, sa sarili natin, mga peacemakers ba tayo? So, tayo makakapag-evaluate niyan, pero ito yung challenge sa atin. More peace with men. From our peace with God, enrich peace of God for more peace with men. So, yun lamang po ang ating lesson ngayong umaga at meron po bang mga questions or mga karagdagan na gustong magbigay ng insight? Sige po.